Sa isang marahas na araw ng tag-init, kami ni Mario, ang aking matalik na kaibigan at kaklase mula pa noong elementarya, ay naglalakad patungo sa aming pinagtatrabahuan. Isang lumang gusali na ngayoy binibigyan ng bagong anyo. Isang proyekto na tila ba hindi nauubusan ng kwento ng kababalaghan. Pare, narinig mo na ba yung sinasabi nilang anino na dumadaan sa bubong? Tanong ni Mario habang kami naglalakad sa makitid at maalikabok na daan. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pagkausisa. Oy, huwag kang magbiro ng ganyan, sagot ko. Ngunit sa totoo lang, may kilabot na dumaloy sa aking katawan. Ang mga pagtahol ng aso at ang mahiwagang simoy ng hangin ay tila ba'y nagbibigay ng buhay sa kwento. Nang nakakating kami sa site, sinalubong kami ng ingay ng mga makina at ang amoy ng sariwang semento. Ang init ng araw ay sumasalubong sa aming balat. Ngunit hindi nito napawi ang lamig na idinulot ng kwentong dala ni Mario. Sinimulan na namin ang aming gawain. Ngunit ang bawat tunog ng kalansing ng bakal ay tila nagpaparamdam ng presensya ng kung anong hindi maipaliwanag. Habang kami nasa itaas ng gusali, abala sa pagkakabit ng mga bakal, napansin ko ang kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid. Walang ibon na nagliliparan at ang mga dahon ng puno ay tila ba'y natutulog. Sinulyapan ko si Mario at nakita kong siya'y nakatingin sa isang bahagi ng bubong. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Pare, yun oh! Pabulong niyang sabi. Sabay turo sa isang anino na dumaan sa ibabaw namin. Isang aninong walang ulo, walang katawan. Isang tila manipis na alon ng kadiliman na mabilis na nawala sa aming paningin. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Pilit kong iniisip kung paano ito posibleng mangyari. Baka isa lamang itong ilusyon, dala ng pagod at init ng araw. Ngunit sa kaibuturan ng aking isipan, alam kong may kung anong kakaiba sa lugar na ito. Hindi nagtagal, naramdaman kong tila may malamig na hangin na pumasok sa aking katawan. Parang sinasakal ang aking dibdib, at ang aking mga kamay ay naninigas sa takot. Nakita ko si Mario na nanginginig din, ngunit pilit na pinipigilan ang kanyang sarili. Umalis na tayo rito, sabi niya sa akin. Ngunit bago kami nakababa sa hagdan, isang malakas na tunog ang bumalot sa paligid. Isang tunog ng pagkalansing ng bakal na bumagsak, na sinundan ng tila mga yapak na nagmumula sa bubong. Sa mga oras na iyon, ang lahat ng aming narinig ay tila ba isang himig ng panganib. Ang bawat hakbang na papalapit ay tila ba'y umaalingaw-ngaw sa aming pandinig, na nagpaparamdam ng hindi maipaliwanag na takot. Muli kong sinulyapan ang direksyon ng bubong, at sa isang iglap, nakita kong may isang aninong nakatayo sa dulo. Hindi ko maaninag ang itsura, ngunit ang presensya nito ay tila ba sumisigaw ng panganib. Ang anino ay dahan-dahang naglakad palapit sa amin, at sa bawat hakbang nito, ang aming kaba ay lalong lumalakas. Naramdaman kong bumalot ang malamig na pawis sa aking likod. Nakatingin pa rin ako sa anino, hindi makagalaw, hindi makasigaw. Sa mga sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa akin. Ang lugar na ito ay may itinatagong lihim na hindi dapat ipagsawalang bahala. At sa gitna ng aming takot, biglang may lumitaw na liwanag mula sa ilalim ng bubong, na nagbigay daan sa isang bagong katotohanan na hindi namin inaasahan. Matapos ang di inaasahang pangyayari sa bubong, hindi ko mapigilan ang pag-ikot ng aking isip sa mga posibilidad. Si Rodel, ang aking kaibigan at kapwa-trabahador, ay tila hindi na rin mapakali. Pareho kaming nagkakatinginan, nagtatangkang alamin kung ano nga ba ang aming nakita. Nakakakilabot yung anino, no? Bulong ni Rodel habang abala kami sa pag-aayos ng mga bakal na gagamitin para sa bagong palapag ng gusali.
Parang hindi tao yung kilos. Tumango ako. Pumipintig ang kaba sa aking dibdib. Oo, parang may iba. Hindi ko may paliwanag. Sa kabila ng takot, kailangan naming magpatuloy sa trabaho. Hindi kami pwedeng magpahuli sa deadline. At ang mga boss namin ay hindi kinikilala ang dahilan kung bakit kami dapat huminto. Pero habang nagbubuhat ng mga materyalis, hindi ko maiwasang tingnan ang bubong. Nag-aabang kung uulitin ba ng anino ang paglitaw. Habang patuloy ang aming pagtatrabaho, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Isang kakaibang sensasyon na tila ba may nanonood sa amin. Napatingin ako kay Rodel na agad ding nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Pareho kaming napatigil, nakikiramdam sa paligid. Nararamdaman mo ba yan? Bulong ko. Hindi ko na inasahan ang sagot dahil alam kong pareho kaming may nararamdaman. Biglang nagkatinginan ng ibang trabahador. Tila ba may kakaibang presensya rin silang nararamdaman. Isa-isa silang napapatingin sa bubong, ang iba'y nag-uusap sa mababang tono, nagtataka kung ano nga ba ang nangyayari. Ang dami ng kwento tungkol sa lugar na to, sabi ni Mang Berting, ang pinakamatandang trabahador sa amin. Bago pa man tayo magtrabaho rito, may mga nagkukwento na ng mga kababalaghan. Hindi ko maiwasang magtanong, anong klaseng kwento? May mga nagsasabing may batang nakatira sa bubong, sagot ni Mang Berting. Ang kanyang boses ay tila ba nagkukwento ng lihim na dapat ay hindi na mabunyag. Nawala raw siya noong bata pa, at hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Nagpalitan kami ng tingin ni Rodel. Ang anino sa bubong ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aming narinig. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang aming trabaho. Pero kahit anong pilit kong ibaling ang atensyon sa mga gawain, hindi ko maiwasang pasulyapan ng bubong. Palaging nag-aabang sa anumang kakaibang paggalaw. Hindi ko maiwasang mag-isip na baka nga mayroong hindi pangkaraniwang naninirahan sa lugar na ito. Isang gabi, habang pauwi, nagpasya kaming dumaan sa isang sari-sari store upang bumili ng ilang inumin. Sa pag-uusap namin ni Rodel, napansin naming hindi pa rin siya mapakali. Pareho kaming tahimik, tila ba may iniintay na hindi namin alam. Alam mo, kailangan natin itong alamin, sabi ni Rodel. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ako makakatulog ng maayos hanggat hindi natin naiintindihan kung ano nga ba ang nakita natin. Nag-isip ako. Nag-aalangan kung sasang-ayon ba ako sa kanyang plano. Pero alam ko, sa kabila ng takot, kailangan naming malaman ang katotohanan. Sige, bukas ng gabi, bumalik tayo doon. Kinabukasan, nagpatuloy kami sa aming trabaho na parang normal. Pero sa loob-loob ko'y kinakabahan ako sa aming plano. Pagdating ng gabi, muling bumalik kami sa site. Dala ang flashlight na kinuha namin sa bodega. Tahimik ang paligid, tanging iilang ilaw lamang ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Ang gusali, tila ba isang higanteng nagbabantay sa amin. Ang bubong nito'y nagmistulang isang misteryosong puok na puno ng lihim. Umakyat kami sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay tila ba may dalang kaba. Nang makarating na kami sa itaas, agad kong ini-on ng flashlight, sabay kaming naglakad patungo sa gitna ng bubong. Sa aming pag-inspeksyon, napansin kong may bahagyang paggalaw sa dulo ng bubong. Agad kong tinutok ang ilaw, at doon namin nakita ang isang siluetang hindi namin inaasahan. Ang anino ay tila ba isang batang nakaupo, nakatingin sa amin. Ikaw ba ang nawawalang bata? Tanong ni Rodel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Bigla itong tumayo at sa isang iglap ay naglaho. Iniwan kaming nakatulala sa aming nakita. Pero bago kami tuluyang makaalis, may narinig kaming boses.
Isang bulong na tila ba nagmumula sa hangin mismo. "Hanapin ninyo ako," sabi ng boses. Hindi pa tapos ang kwento? Nagkatinginan kami ni Rodel. Alam naming hindi na ito basta-basta. Ano nga ba ang dapat namin hanapin? Ano ang kwento sa likod ng anino? Sa kabila ng takot, alam naming kailangan naming bumalik. At sa susunod, hindi na kami basta-basta bibitiw hanggang sa makuha ang kasagutan. Hindi ko pa rin maalis sa isip ang nakita namin ni Mario noong gabing iyon. Ang aninong dumaan sa bubong ay tila isang masamang panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Kahit pa sinubukan kong ikumbinsi ang sarili na maaring bunga lamang ito ng pagod at imahinasyon, may bahagi sa akin na nagsasabing hindi iyon pangkaraniwang pangyayari. Sa mga sumunod na araw, patuloy kaming nagtatrabaho sa site. Ang init ng araw ay walang patawad. Ngunit tila bumalot sa amin ng malamig na pakiramdam tuwing mapapadaan kami sa lugar kung saan namin nakita ang anino. Nagdesisyon kaming huwag nang pag-usapan ang nakita namin. Ngunit alam kong pareho kaming nababalisa. Isang gabi, matapos ang nakakapagod na araw sa trabaho, nagkayayaan kaming mag-inuman sa maliit na bar malapit sa site. Kailangan naming mag-relax at saglit nakalimutan ang aming mga alalahanin. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang napadako ang usapan sa lokal na alamat ng lugar na yon. Sinasabi nila na may nagpapakita raw na multo ng isang trabahador na namatay sa aksidente sa site na to. Ani Mario, na may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Sabi ng mga matatanda, hindi raw matahimik ang kaluluwa ng lalaking iyon dahil hindi natapos ang gusaling kanyang tinatrabaho. Napabuntong hininga ako. Hindi kaya siya yung nakita natin? Tanong ko, kahit pa alam kong hangad kung hindi iyon ang sagot. Baka nga, sagot ni Mario. Pero paano natin malalaman? Napaisip ako, kung totoo nga ang sinasabi ng alamat, kailangan naming gumawa ng paraan para malaman ang totoong nangyari. Baka sakaling matulungan namin ang kaluluwa ng lalaking iyon na makahanap ng katahimikan. Kinabukasan, nagdesisyon kaming magtanong-tanong sa mga matatandang nakatira malapit sa site. Marami sa kanila ang may kanya-kanyang kwento tungkol sa lugar. Ngunit may isa na partikular na umagaw sa aming atensyon. Si Mang Efren, isang retiradong trabahador. Ang nagsalaysay ng isang kwento na tila nagbigay liwanag sa aming sitwasyon. Matagal ko nang narinig ang kwento ng trabahador na, yun, simula ni Mang Efren habang nagkakape kami sa kanyang bahay. Siya si Lando, sabi nila. Magaling siya sa trabaho, pero may nangyari noong isang gabi. Nakita raw siya ng mga kasama niyang naglalakad sa bubong. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa isang sulok ng site. Walang nakakaalam kung paano siya napunta roon. Dumagdag ang kaba sa aking dibdib. Ano pong sabi ng mga tao, Mang Efren? May mga nagsasabi na hindi raw talaga aksidente ang nangyari. May mga umuugong na balita noon na may ilang taong may galit sa kanya. Pero walang sapat na ebidensya. Nagkatinginan kami ni Mario. Alam namin na hindi madali ang aming pinasok na sitwasyon. Ngunit kailangan naming sundan ang landas na ito. Ang katotohanan ay kailangang lumabas. Hindi lang para sa amin kundi para sa kaluluwa ni Lando. Isang gabi, nagdesisyon kaming bumalik sa site, sa mismong bubong kung saan namin nakita ang anino. Nagdala kami ng flashlight at ilang gamit pang kaligtasan. Habang naglalakad kami sa madilim na bahagi ng site, ramdam ko ang pagbigat ng paligid. Tila ba may bagay na nagmamasid sa amin. Ano to, pre? Tanong ni Mario, habang tinitingnan ng isang lumang kahon na natagpuan namin sa isang sulok ng bubong. Binuksan namin ito, at sa loob ay may mga lumang dokumento at larawan. Isa sa mga larawan ay si Lando.
Nakangiti habang tinitingnan ng gusali na nooy itinatayo pa lamang. Biglang umihip ang malamig na hangin at ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng mga papel, may isang piraso ng papel na tila luma na ngunit may nakasulat ng mga pangalan at mga numero. Napansin namin ng isang pangalan na tila pamilyar. Si Ramon, isa sa mga kontraktor na nasa site noong panahon ni Lando. Kinabukasan, nagdesisyon kaming hanapin si Ramon. Pagdating namin sa kanyang bahay, tila nagulat siya sa aming pagdating, ngunit hindi siya tumanggi sa aming mga tanong. Oo, kilala ko si Lando, sabi ni Ramon. Magaling siya, pero may mga taong may inggit sa kanya. May kinalaman ba kayo sa nangyari sa kanya? Tanong ni Mario. Diretso ang tingin kay Ramon. Tila nag-alinlangan si Ramon. Ngunit sa huli ay nagsalita siya. May isang gabi na sinubukan kong kausapin siya. Gusto ko siyang bigyan ng babala na may mga tao na hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. Pero hindi ko alam na ganoon ang mangyayari. Sa sandaling iyon, may narinig kaming kaluskos mula sa bubong. Tumayo kami at lumabas. Dala ang aming flashlight. Ang anino ay muling nagpakita. Ngunit ngayon, malinaw na ito ay may hugis ng isang tao. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit alam ko na ang aming natuklasan ay simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Nang bumalik kami sa barracks, matapos ang hindi makakalimutang gabi sa bubong, tumahimik kami ni Rodel. Parang may hindi namin maipaliwanag na alingas-ngas sa mga puso namin. Ang mga anino na nakita namin ay hindi namin makalimutan. Parang nakaukit na ito sa aming isipan. At sa kabila ng pagod, hindi kami dalawin ng antok. Baka naman pagod lang tayo, no? Sambit ni Rodel habang kami nagkakape sa karaniwang pwesto namin sa gilid ng barracks. Wari, sinisikap niyang muling bumalik sa normal ang mga bagay-bagay. Ngunit alam kong pareho naming nararamdaman ang kakaibang kilabot na dulot ng gabing iyon. Siguro nga, sagot ko. Ngunit hindi ko magawang paniwalaan ang sarili kong mga salita. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik ang imahe ng aninong dumaan sa bubong. Ang mga hakbang nitong tila nanggaling sa ibang mundo. Sa mga sumunod na araw, pilit naming binaliwala ang takot. Nagpatuloy kami sa trabaho, nagbiruan, at sinubukang magpakalalim sa gawain para hindi na mag-isip ng kung ano pa mang misteryo. Ngunit may mga pagkakataon pa rin na nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ni Rodel sa akin. Tila nagtatanong kung ano ang susunod naming gagawin. Isang gabi, habang kami nagsasara ng mga kagamitan sa site, napansin ko ang kakaibang paggalaw ng hangin. Pakiramdam ko ay may nanonood sa amin. May malamig na presensyang gumagapang sa paligid. Muli kong tiningnan si Rodel at doon ko napagtanto na hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Rodel. Ang boses niya'y halos bulong na lamang. Tumango ako. Ang mga mata ko'y nagmamasid sa dilim. Pilit hinahanap ang pinagmulan ng kakaibang pakiramdam. Sa gilid ng aming site, may isang lumang gusali na matagal nang hindi ginagamit. Palagi kaming nagtataka kung ano ang nasa loob nito. Ngunit ngayon ay parang tinatawag kami nito. Tingnan natin, sabi ni Rodel. May tapang na akala mo'y wala kaming naranasan noong nakaraang gabi. Naglakad kami palapit sa gusali. Ang mga hakbang namin ay tila sumasabay sa tibok ng aming mga puso. Sa bawat paglapit, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang tila pag-aantay ng kung anumang hiwaga sa loob. Nang kami nasa harapan na ng lumang pinto, biglang nagparamdam ang malamig na hangin. Bumukas ang pinto, tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Nagkatinginan kami ni Rodel, at sa isang iglap, ay naglakas loob kaming pumasok sa loob.
Sa loob, ang dilim ay tila may sariling buhay. Ang mga anino ay gumagalaw sa paligid. At ang bawat hakbang namin ay sinasabayan ng malamig na hangin. Ang lugar ay punong-puno ng mga lumang kagamitan. Mga kasangkapan na tila may sariling kwento. Habang kami nag-iikot, napansin ko ang isang pintuang bahagyang nakabukas. Ang pintuan ay tila hindi bahagi ng orihinal na istruktura. Parang inusog lamang para itago ang kung anumang nasa likod nito. Dito, bulong ko kay Rodel, at dahan-dahan kaming lumapit. Sa likod ng pintuang iyon ay isang maliit na silid. Sa gitna ng silid ay may isang altar, puno ng mga lumang kandila at mga larawan ng mga taong hindi namin kilala. Ang mga mata ng mga larawan ay tila nakatitig sa amin, habang ang mga kandila ay kusang umilaw, nagbigay liwanag sa madilim na silid. Biglang bumalik sa akin ang mga anino na nakita namin sa bubong. Parang narito kami sa pinagmulan ng lahat ng iyon, sa puso ng misteryo na bumabalot sa aming site. Anong nangyayari? Tanong ni Rodel. At bago ko pa man masagot, naramdaman namin ang daluyong ng malamig na hangin. Parang may presensyang nagising. At ang pintuan ng silid ay biglang bumagsak. Nagsara na parang ayaw kaming palabasin. Pakiramdam ko'y naipit kami sa pagitan ng dalawang mundo, sa pagitan ng realidad at ng kung anumang nasa likod ng mga anino. Nagkatinginan kami ni Rodel at alam kong pareho kaming nag-iisip kung paano kami makakalabas dito. Sa pagkakataong iyon, narinig namin ang mga hakbang mula sa labas ng silid. Ang mga hakbang ay papalapit, at ang bawat tunog ay tila nagdadala ng malamig na hangin sa loob. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Ngunit ang alam ko, ang gabing ito ay hindi magiging katulad ng nakaraan. Ang pintuan ay muling bumukas, at sa pinto ay may isang figura na nakatayo. Ang figura ng aninong dumaan sa bubong noong nakaraang gabi. At doon, sa harap ng figurang iyon, natigil ang aming mundo. Anong susunod na mangyayari? Hindi ko pa alam. Ngunit sa loob ng silid na iyon, sa harap ng altar, alam kong nagsisimula pa lamang ang kwento namin ni Rodel. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng buwan, ang mga anino ng mga nakatayo ng tore ng bakal ay nagmistulang mga bantay na pinagmamasdan ang bawat galaw namin. Si Rodel at ako ay nasa tuktok ng gusali, nanlalamig sa takot habang iniisip ang hindi maipaliwanag na aninong dumaan sa bubong noong nakaraang gabi. Sa aming paglalakad, ang mga yapak namin ay tila musika sa katahimikan ng gabi. Ang bawat tunog ay nagdadagdag sa alingaw-ngaw ng kaba sa aming dibdib. Pare, sigurado ka bang bumalik tayo rito? Tanong ni Rodel, halatang nag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bakal na poste at konkreto. Tila sinasabayan ng hangin na umiihip mula sa silangan. Oo, Rodel, kailangan nating malaman kung ano talaga ang aninong iyon. Sagot ko. Pilit na pinapalakas ang loob namin. Sa kabila ng takot, ang kuryosidad ay isang bagay na hindi ko matanggihan. Ano nga ba ang aninong iyon? Tao ba? Isang nilalang? O baka isa lamang itong guni-guni na dulot ng pagod at puyat? Sa bawat hakbang namin, ang pagkakahawak namin sa flashlight ay nagiging mas mahigpit. Ang liwanag nito'y sumasayaw sa mga pader, nagiiwan ng mga hugis na tila nagkukubli ng mga lihim sa likod ng bawat sulok. Pagkatapos ng ilang minuto, narating namin ang punto kung saan namin unang nakita ang anino. Ang lugar na iyon ay tila isang eksena mula sa isang lumang pelikula. Ang mga kalat ng konstruksyon, ang mga gamit na iniwan pansamantala, at ang malamlam na liwanag ng buwan na nagbibigay ng kakaibang aura sa paligid. Bigla, narinig namin ang isang kaluskos. Pareho kaming napatigil, nagkatinginan, sinubukang pakinggan kung saan nanggaling ang tunog. Tila may kung anong gumagalaw sa likod ng mga nakasalansan na kahoy.
Ang puso ko'y bumilis ang tibok. Bawat pintig ay tila nakikihalo sa malamig na hangin. Rodel, narinig mo ba yun? Tanong ko. Nag-uumapaw ang takot sa boses ko. Oo pare, parang may gumagalaw. Sagot niya, halos bulong na lamang. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Ang mga flashlight namin ay bumagsak sa isang lumang tarpaulin na tila may buhay. Sumasayaw na parang sinasayawan ng hangin. Ngunit sa kabila ng mga paggalaw nito, wala kaming makitang anuman na pwedeng magpaliwanag sa kaluskos. Tumayo kami roon, nakikiramdam sa paligid. Walang ibang tunog, kundi ang pagaspas ng hangin at ang malayong alingawngaw ng syudad sa ibaba. Sa kabila ng katahimikan, ang paligid ay tila puno ng lihim at misteryo. Ang bawat anino ay parang may sinasabi. Ang bawat sulok ay tila may tinatago. Habang kami nagmamasid, isang malamig na hangin ang biglang umihip mula sa likuran. Nagdulot ng kakaibang kirot sa aking batok. Sa isang iglap, naramdaman ko na parang may presensya sa likod ko. Nagmadali akong lumingon. Ngunit wala akong nakita kundi ang madilim na kalangitan at mga bituin na kumikislap sa kalayuan. Parang may naramdaman ako pare. Bulong ko kay Rodel, hindi makapaniwala sa nangyayari. Pareho tayo, sagot niya, halatang naguguluhan. Pareho kaming hindi sigurado kung ano ang dapat gawin. Ngunit bago pa man namin maipagpatuloy ang aming investigasyon, isang tunog ang pumukaw sa aming atensyon. Isang tunog na hindi namin inaasahan. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bakal, na parang may bumagsak mula sa taas. Nagmadali kaming tumakbo patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa kabila ng takot, ang adrenalina ay nagbigay sa amin ng lakas na hindi namin alam na mayroong kami. Pagdating namin, nakita namin ng isang malaking piraso ng bakal na bumagsak mula sa isang mataas na bahagi ng konstruksyon. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang anino na nakita naming gumagalaw sa likod nito. Ay isang hugis na hindi pangkaraniwan. Isang anino na nagmistulang isang tao ngunit hindi lubos na tao. Ano yun pare? Tanong ni Rodel. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Ang mga mata ko'y nakapako sa anino. Ang isip ko'y naguguluhan sa mga posibilidad. Sa isang iglap, ang anino ay tumigil, tila nakatingin sa amin. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ito'y unti-unting naglaho, na parang usok na hinipan ng hangin. Habang nakatayo kami roon, hindi makapaniwala sa aming nakita. Naramdaman ko ang malamig na hangin na muling umihip. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala itong kakaibang pahayag. Sa likod ng aming mga isipan, isang katanungan ang bumangon. Ano ang nais ipahiwatig ng anino? At higit sa lahat, bakit kami ang pinili nitong lapitan? Sa gitna ng aming pagkalito, narinig namin ang isang boses. Isang bulong na tila nagmumula sa kawalan. Hindi pa ito ang katapusan. Sa kabila ng pagkahapo mula sa maghapong trabaho, hindi ko maialis sa isip ang aninong nakita namin ni Ramon sa bubong ng lumang gusali. Ang malamlam na ilaw ng buwan ay tila nagiging saksi sa bawat kislap ng takot na bumabalot sa aming mga puso. Hindi ko maipaliwanag, ngunit may kakaibang hatak ang aninong iyon. Isang hatak na tila nag-uudyok sa akin na alamin ang katotohanan sa likod nito. Pare, hindi ko pa rin maalis sa isip ko yung nangyari nung isang gabi. Bungad ni Ramon habang kami nagpapahinga sa aming barracks. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Parang may kung anong tumatawag sa akin para bumalik doon. Nararamdaman ko rin yan, Ramon. Parang may hiwagang bumabalot sa gusaling yun. Sagot ko habang iniisip ang mga posibilidad. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may bahagi sa loob ko ang nagtatangkang unawain ang misteryo ng anino. Siguro kailangan nating bumalik.
malaman natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagkasundo kami ni Ramon na bumalik sa lumang gusali sa kagustuhang alamin ang misteryo sa likod ng aninong iyon. Sa kabila ng dilim ng gabi, binalot kami ng kakaibang determinasyon na tila nag-uudyok sa aming mga hakbang. Ang kalsadang patungo sa gusali ay tahimik at madilim, ngunit ang aming mga puso ay puno ng kaba at pag-asam. Nang marating namin ang lugar, tila mas malamig ang simoy ng hangin. Ang mga dahon ng puno ay nag-iingay sa bawat ihip ng hangin, na parang may ibinubulong sa amin. Sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Alam kong hindi kami nag-iisa sa lugar na iyon. Psst! Naramdaman mo ba yun? Tanong ni Ramon habang kami naglalakad papasok sa gusali. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng lugar. Parang may nakamasid sa atin. Napatingin ako sa paligid at doon ko nakita ang anino. Mas malinaw, mas malapit. Parang lumalabas ito mula sa dingding ng gusali. Ang mga hugis nito ay tila umaalon-alon sa harap namin. Ang bawat galaw ng anino ay tila may sariling buhay na para bang may nais itong iparating sa amin. Huwag kang aalis dito, Ramon. Bulong ko habang dahan-dahan kong nilalapitan ng anino. Ang aking mga paa ay parang may sariling isip. Hindi ko mapigilan ang paglapit ko sa di maipaliwanag na presensya. Kailangan nating malaman kung ano to. Habang palapit ako ng palapit, pakiramdam ko ay bumabalik sa akin ang mga alaala ng lumang gusali. Ang mga taong nagtrabaho rito, ang mga pangarap na binalot nito, at ang mga pangyayaring tila napapako sa limot. Ang mga alaala ay tila nagiging bahagi ng anino. Ang kanilang mga boses ay bumabalot sa akin. Biglang nagbago ang anyo ng anino. Mula sa isang hindi maaninag na hugis, naging isang imahe ng isang lalaki. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Ang kanyang mga mata ay tila nananaghoy. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit ramdam ko ang koneksyon sa pagitan namin. Ikaw bang ang nasa likod ng lahat ng to? Tanong ko. Hindi na alintana ang takot na bumabalot sa akin. Ano ang kailangan mong iparating sa amin? Sa halip na sumagot, nagpakita siya ng isang eksena. Isang alaala mula sa nakaraan. Isang aksidente sa konstruksyon na hindi nabanggit ni sino man. Ang tunog ng pagbagsak ng mga materyales. Ang sigaw ng mga tao. At ang hilakbot na bumalot sa lugar. Ang anino ay tila nagsusumbong, nananaghoy sa kawalan ng hustisya. Ramon, kailangan nating malaman kung may ibang nakakaalam nito. Sabi ko habang sinusubukang unawain ang mensahe ng anino. Hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan. Sa isang iglap, naglaho ang anino. Naiwan kaming naguguluhan. Ngunit bago pa man kami umalis, may kakaibang tunog kaming narinig. Isang tunog ng yapak na papalayo sa amin, ngunit hindi kami makakita ng tao. Ang misteryo ng gusali ay tila mas lumalalim, mas bumabalot. Pari, kailangan nating ipaalam to sa mga tao. Mungkahi ni Ramon. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi pwedeng manatiling lihim to. Ngunit sa kabila ng aming mga plano, isang kakaibang damdamin ang bumalot sa akin. Parang may hindi pa kami natutuklasan. Isang bahagi ng kwento na hindi pa namin nabubuksan. Sa kabila ng aming pagmamadali, alam ko sa aking puso, hindi pa ito ang katapusan. Sa isang iglap, naramdaman kong may kung anong nakamasid sa amin. Isang presensya na tila nag-aantay na magpakita. At doon kami tumigil, sa harap ng isang misteryo na mas mahirap pang unawain. Ang kwento ng anino ay hindi pa tapos. Ang mga alaala ng gusali ay hindi pa rin nawawala. Sa likod ng mga dingding nito, may bumabalot na hiwaga. Isang hiwagang nag-aantay na mabunyag. Mula sa pagkakaupo ko sa gilid ng lumang gusali,
Natanaw ko ang mga bituin na tila mga mata ng mga espiritong nakamasid sa amin. Kasama ko si Nando, ang aking matalik na kaibigan at kapwa-trabahador sa konstruksyon. Mahigit 1 linggo na mula nang una naming makita ang aninong dumaan sa bubong. Simula noon, hindi na kami mapakali. Ang bawat tunog ng hangin sa gabi, tila mga bulong ng mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Pre, nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Nando habang pinagmamasdan ang pag-aninag ng buwan sa mga bintana ng gusali. Hindi ko alam kung alin sa mga nararamdaman ko ang tinutukoy niya. Ang lamig na dala ng hangin o ang bigat na dala ng aming karanasan? Oo, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sarili. Parang may pumipintig sa hangin eh. Sa mga nakalipas na gabi, tila ba may mga hakbang na nagmumula sa itaas. Pero sa tuwing sinusubukan naming alamin kung saan nagmumula ang mga ito, nawawala ito na parang bula. Ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga anino, mga nilalang na hindi dapat ginagalaw o iniistorbo, ay unti-unting bumabalik sa aking isipan. Hindi ko talaga maintindihan, Bert. Wika ni Nando, sabay hit-hit sa kanyang sigarilyo. Paano ba natin to haharapin? Baka naman nagkakandirit lang tayo sa wala. Napabuntong hininga ako. Hindi ko rin alam, Nando. Pero alam mong hindi tayo basta-basta natatakot. May kakaiba talaga. Nagpa siya kaming magpatuloy sa ginagawa naming pag-iinspeksyon sa gusali. Dala ang mga flashlight at ilang kagamitan. Habang umaakyat kami sa hagdan, nararamdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang dilim ng bawat palapag ay tila ba may humihigop sa liwanag ng aming dala. Pre, parang may narinig akong umuugong, sabi ni Nando, na bahagyang nagpatigil sa akin. Tumigil kami at nagmasid. Ang katahimikan ng paligid ay halos bumingi sa amin, hanggang sa marinig ko rin ang sinasabi niya. Isimam, isang mahina ngunit patuloy na ugong mula sa itaas. Nagpatuloy kami sa pag-akyat at nang marating namin ang bubungan, nakita namin ang isang bagay na hindi ko inaasahang makikita. Sa gitna ng bubong ay isang lumang altar, na tila ba matagal nang iniwan. Sa paligid nito ay mga bulong ng hangin na tila dumadaan sa mga sagradong espasyo. Anong ginagawa ng altar dito? Bulong ko, habang dahan-dahang lumapit upang masilip ito ng mabuti. Ang paligid nito ay puno ng mga dahon at alikabok. Ngunit ang mismong altar ay tila napanatili ang kalinisan nito sa kabila ng panahon. Habang pinagmamasdan namin ito, may narinig kaming mga yabag na papalapit. Bigla akong kinabahan. Sa likod ng altar ay isang aninong dahan-dahang umangat. Hindi ito tulad ng normal na anino. Ang anyo nito ay tila pinaghalong usok at liwanag, na nag-aanyong tao, ngunit hindi ganap na nagiging isa. Huwag kang gagalaw, bulong ni Nando. Ngunit hindi ko magawang sundin ang kanyang payo. Pakiramdam ko'y hinihila ako ng aninong ito, na tila may nais iparating. Naramdaman ko ang kakaibang lakas na nagmumula rito. Parang may puwersang bumabalot sa akin. Parang may nais itong sabihin, sabi ko, na para bang naiintindihan ko ang hindi ko dapat maintindihan. Tumama sa akin ang malamig na hangin, at biglang nagbago ang paligid. Ang bubong, ang altar, ang anino, lahat ng ito ay tila naglaho sa isang iglap. Nagising ako sa hindi inaasahang lugar. Isang kwarto na puno ng liwanag. Sa gitna nito ay isang bata, nakaupo at nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan, ngunit may bakas ng pag-asa. Sino ka? Tanong ko. Ngunit bago pa niya masagot, naramdaman ko ang isang malakas na pagkabigla. Bumalik ako sa bubungan. Kasama si Nando. Ang anino ay wala na, ngunit naiwan ng kakaibang pakiramdam sa hangin. Bert, ayos ka lang? Tanong ni Nando. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala.
Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko at bakit. Hindi ko alam, Nando, pero may kailangan tayong alamin. Sabi ko, habang bumabalik ang alaala ng batang nakita ko. May dahilan kung bakit tayo dinala dito. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aninong iyon ay hindi basta-basta. Ito'y tila isang mensahero, isang bahagi ng kwento na hindi pa namin lubusang naiintindihan. Habang bumababa kami mula sa bubong, alam kong hindi pa natatapos ang aming kwento. Sa halip, ito ay nagsisimula pa lamang at ang mga sagot ay nasa lugar na hindi namin inaasahang mapuntahan. Malamlam na ang buwan habang patuloy kaming naglalakad ni Carding sa makipot na iskinita pauwi mula sa isang mahabang araw ng trabaho sa konstruksyon. Ang usapan namin ay karaniwang mga bagay. Mga plano sa buhay, pamilya, at ang hindi matapos-tapos na proyekto sa pinagtatrabahuhan. Subalit, nasa likod ng aking isipan ang hindi maipaliwanag na pangyayari noong nakaraang linggo. Ang aninong dumaan sa bubong ng bahay na aming tinatrabaho. Pare, iniisip mo pa rin ba yung nakita natin? Tanong ni Carding, na para bang nabasa ang aking iniisip. Napatingin ako sa kanya at nakita kong may bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Hindi ko maalis sa isip ko, Carding. Parang may bumabagabag sa akin na kailangan kong malaman. Sagot ko habang pinagpatuloy ang paglalakad. Malapit na kami sa kanto kung saan palagi kaming nagkakahiwalay ng landas pauwi. Naalala ko ang gabing iyon nang makita namin ang kakaibang anino sa bubong. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa amin kasabay ng hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang mga ilaw ng poste ay tila nagkukubli sa aming mga anino habang dahan-dahan kaming lumapit sa lugar. Sa unay, naisip naming baka isa lamang ito sa mga batang naglalaro o baka naman pusa lamang na naglalakad sa bubong. Ngunit nang muli naming makita ang anino, tila ba may ibang presensya itong dala? Isang presensyang nagtatanim ng takot sa aming mga puso. Huwag mong masyadong isipin. Baka nga lang pagod lang tayo. Ani Carding, pilit na sinisikap itaboy ang takot na tila bumabalot sa aming dalawa. Ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam na may koneksyon ng aninong iyon sa mga nawawalang gamit at mga kakaibang tunog na naririnig naming sa site tuwing madaling araw. May mga kasamahan kaming nagsasabing may nagpaparamdam daw sa lugar. Ngunit hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay dati. Subalit, simula nang makita namin ang anino, tila nag-iba ang pananaw ko. Nang makarating kami sa kanto, huminto kami saglit at tiningnan ang isa't isa. Ingat ka, pare! Huwag mo na masyadong isipin yon. Bukas na lang ulit sa trabaho. Paalala ni Carding bago siya lumiko sa kalsada patungo sa kanyang bahay. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit may bumabagabag sa akin. Naisip ko na baka kailangan kong bumalik sa site para muling tingnan ang bubong kung saan namin nakita ang anino. Kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para bang may nagtutulak sa akin na gawin ito. Pagdating sa bahay, hindi ako mapakali. Pabalik-balik ako sa sala, iniisip kung ano ang dapat kong gawin. Hanggang sa mapagdesisyunan kong bumalik sa site, nagbihis ako ng damit na maitim at lumabas ng bahay. Mabilis ang aking mga hakbang habang tinatahak ang daan pabalik sa site. Madilim na ang paligid. Ngunit ang liwanag ng buwan ay sapat na upang makita ko ang aking dinaraanan. Habang papalapit ako, tila may naririnig akong mga tunog. Mga yabag na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Pagdating ko sa site, tahimik ang paligid. Wala ni isang tao. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga bakal at kahoy ang maririnig. Dahan-dahan akong lumapit sa lugar kung saan namin nakita ang anino. Tumingala ako sa bubong at sinubukang alalahanin ang eksaktong posisyon nito.
Biglang may narinig akong kaluskos sa itaas. Tumigil ang aking paghinga at sinubukang pakiramdaman ang paligid. Sa dilim ng gabi, isang figura ang unti-unting lumitaw sa gilid ng bubong. Hindi ko maaninag kung ano ito, ngunit sigurado akong hindi ito normal na tao. Dahan-dahan akong umatras, nag-iisip kung ano ang susunod kong hakbang. Ngunit bago pa man ako makagalaw, isang malamig na hangin nang dumampi sa aking batok. Isang pamilyar na pakiramdam na bumalik sa akin simula noong gabing iyon. Lumingon ako at nakita ko si Carding na nakatayo sa likod ko. May dalang flashlight at halatang napaka-alerto. Hindi kita mapakali kaya sinundan kita, sabi niya, bahagyang humihingal. Napatingin kaming dalawa sa bubong at sa pagkakataong ito, mas malinaw naming nakita ang figura. Isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Tila ba isang anino na may sariling buhay. Biglang naglaho ito, na para bang usok na tinangay ng hangin. Anong gagawin natin, pare? Tanong ni Carding. Halatang nag-aalala. Napatitig lang ako sa lugar kung saan ito nawala. At sa kaloob-looban ko, may naramdaman akong kakaiba. Isang pakiramdam ng hindi pa natatapos na kwento. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Sagot ko, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa man namin maisip ang susunod na hakbang, isang malakas na ingay ang gumulat sa amin mula sa likod. Napalingon kami at doon namin nakita ang hindi inaasahang pagtambad ng isang pamilyar na mukha. Isa sa mga nawawalang kasamahan namin. Nakatayo sa dilim, nakangiti sa paraang hindi namin inaasahan. At sa likod niya, may aninong tila ba nakatingin at naghihintay ng aming susunod na hakbang. Mula sa aming kinatatayuan sa gilid ng gusaling hindi pa natatapos, kitang-kita ko ang madilim na ulap na unti-unting bumabalot sa kalangitan. Ang hangin ay tila nagbabanta, puno ng misteryo at kakaibang lamig. Hating gabi na, at kami ni Lino ay nagpasya nang tapusin ang shift namin. Pero sa di inaasahang pagkakataon, may narinig kaming kakaibang ingay mula sa bubong. Pare, narinig mo ba yon? Bulong ni Lino, halatang may halong kaba sa kanyang boses. Oo, parang may bumagsak na kung ano. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero sa totoo lang, ang tibok ng puso ko ay bumilis. Para bang may hindi pangkaraniwang nangyayari. Nagdesisyon kaming puntahan ang pinagmulan ng ingay. Naglakad kami papunta sa hagdanan na pangkonstruksyon. Ang mga hakbang namin ay dahan-dahan. Nag-iingat sa bawat galaw. Sa bawat yapak namin sa kahoy na hagdan. Para bang may bumubulong sa amin na huwag nang ituloy. Pero hindi kami nagpatinag. Ang kuryosidad namin ang naguudyok sa amin na alamin kung ano ang nasa bubong. Pagdating namin sa pinakataas, tahimik kaming sumilip mula sa gilid ng pinto ng rooftop. Sa una, wala kaming nakita maliban sa mga lumang kagamitan sa konstruksyon na nakakalat. Pero nang bumaling ang tingin ko sa kabilang dulo ng bubong, para bang nanindig ang balahibo ko sa nakita ko. Lino, tingnan mo! Bulong ko habang nakaturo sa isang anino na gumagalaw, para bang may sariling buhay. Nagkatinginan kami ni Lino, parehong hindi makapaniwala sa nakikita. Ang anino ay tila hugis tao, ngunit walang tiyak na anyo. Gumagalaw ito ng dahan-dahan sa gilid, halos hindi nakikita sa dilim ng gabi. Nang bigla itong huminto, tumingin sa direksyon namin, para bang alam nitong nandyan kami. Pipare, ano yan? Tanong ni Lino. Ang boses niya ay nanginginig na. Hindi ko alam ang sagot. Hindi ko rin maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Para bang may puwersang humihila sa amin palapit sa anino. Kahit na ang utak namin ay nagsasabing tumakbo na. Nagpatuloy kami sa panonood, hindi makagalaw sa takot at gulat. Ang anino ay tila nagbago ng anyo, lumalaki at bumubuo ng mas malinaw na hugis.
Sa isang iglap, para bang naging parang tao ito, pero ang mga mata ay hindi natural. Ito ay pula. Maliwanag na pula, tumititig sa amin ng matalim. Umalis na tayo dito, pare, giit ni Lino. Pilit hinihila ako palayo. Ngunit bago pa ako makagalaw, may narinig kaming boses, malamig at malalim, mula sa direksyon ng anino. Bakit kayo nandito? Tanong nito, para bang umaalingaw-ngaw sa buong bubong. Sa takot, bigla akong napaatras, halos hindi makapagsalita. Si Lino ay nagulat din, nanlalaki ang mga mata. Hindi makapaniwala sa naririnig namin. Hindi kami dapat nandito, sabi ko. Pilit nilalabanan ng takot. Pasensya na, aalis na kami. Ngunit sa halip na umalis, ang anino ay lumapit sa amin. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng malamig na hangin. Lino ay humawak sa braso ko. Halatang natatakot sa susunod na mangyayari. Alamin ninyo ang inyong lugar, sabi ng boses. Ang tono nito ay puno ng banta. Sa sobrang takot, nagdesisyon kaming tumakbo. Bumaba kami sa hagdanan, hindi na nag-aalala kung maingay ang mga yapak namin. Ang mahalaga ay makalayo sa anino na iyon. Nang makarating kami sa ibaba, huminto kami saglit para makapagpahinga. Ang mga hininga namin ay malalim, puno ng kaba. Pare, ano yon? Tanong ni Lino. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ko alam, pero alam ko kung saan hindi na tayo babalik. Sagot ko. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit bago pa kami makaalis, biglang may tumawag sa telepono ni Lino. Ang numero ay hindi pamilyar, pero sa takot na baka mahalaga, sinagot niya ito. Hello? Sagot ni Lino. Ang boses ay nag-aalangan. Sa kabilang linya, may boses na nagsalita, malamig at misteryoso. Alam ko kung ano ang nakita ninyo. Huwag na kayong bumalik, pero tandaan ninyo, hindi kayo ligtas. Bigla kaming napatingin sa isa't isa. Ang mensahe ay tila babala. Isang banta na hindi namin alam kung paano tatanggapin. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. May puwersang mas malakas at mas misteryoso kaysa sa amin. At ito ay nagbabantang hindi kami titigilan. Habang naglalakad kami pauwi, ang mga hakbang namin ay mabigat. Puno ng pag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Alam ko na hindi magiging madali ang susunod na mga araw. Pero ang tanong ay, paano namin haharapin ang hindi namin nakikita? Sa likod ng isip ko, alam kong may isa pang bahagi ng kwento na hindi pa namin natutuklasan. Isang bahagi na magdadala sa amin sa gitna ng mas malaking misteryo. At ito ang simula ng hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Nang umagang iyon, ang araw ay tila nag-aalangan bumungad sa amin. Ang tansong liwanag nito ay pilit na sumisiksik sa makapal na ulap na nagkukubli sa buong kalangitan. Ang mga kalyeng dinaraanan namin patungo sa site ay wala pa ring sigla, parang mga multo sa ilalim ng kalangitan. Pero kami ni Lando, tulad ng dati, ay handa na sa panibagong araw ng pagtatrabaho sa konstruksyon. Pare, ramdam mo ba to? Tanong ni Lando habang kami naglalakad. Parang may kakaiba sa hangin ngayon. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya, pero naramdaman ko rin ang di maipaliwanag na lamig na bumalot sa paligid. Parang may gumagapang na anino sa likod namin. Hindi ko na ito inisip ng husto dahil abala na kami sa aming mga gawain. Ang konstruksyon ng gusali ay nasa ikatlong palapag na. Ang ingay ng mga makina, ang tunog ng mga martilyo, at ang sigaw ng mga kapwa-trabahador ay tila musika sa amin. Subalit sa likod ng mga tunog na yon, naroon ang tahimik na anino ng nagdaang gabi. Sa aming lunch break, bumalik sa akin ang alaala ng aninong dumaan sa bubong. Sigurado ka ba sa nakita nating kagabi? Tanong ko kay Lando habang kami kumakain. Baka naman pagod lang tayo, kaya nagkakaroon ng guni-guni. Umiling si Lando
Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiguraduhan. Iba yun, Ramon! Hindi yun basta guni-guni. May kakaiba talaga. Habang patuloy kaming kumakain, napansin namin ang paglapit ni Mang Berting, ang aming foreman. Nabalitaan niyo ba ang nangyari kay Carding? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng pag-aalala. Nagkatinginan kami ni Lando. Si Carding ay isa sa mga kasamahan namin. Anong nangyari, Mang Berting? Tanong ko. Aksidente sa site. Nahulog siya mula sa 3 palapag. Pero ang sabi ng mga doktor, parang may naghatak sa kanya pababa. Sagot ni Mang Berting. Ang mga salita niya ay tila nagpatigil sa oras. Naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking batok. Ang parehong malamig na hangin na naramdaman naman ko noong gabing nakita namin ang anino sa bubong. Nagsimula akong magtanong sa sarili ko. May koneksyon ba ang anino sa nangyari kay Carding? Bumalik kami sa trabaho pagkatapos ng pahinga. Pero ang isip ko ay kumakawala sa mga gawain. Ang bawat tunog ng pagbagsak ng materyales ay nagdudulot ng kilabot sa akin. Si Lando ay tila ganun din. Palaging nagmamasid sa paligid. Parang may inaabangan. Nang magtakip silim, nagdesisyon kaming mag-usap muli tungkol sa anino. Kailangan natin malaman kung ano talaga yun, sabi ni Lando. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Wala tayong sapat na ebidensya, sagot ko. Pero kung meron mang panganib, kailangan nating malaman. Naglakad kami patungo sa lugar kung saan namin nakita ang anino. Ang bubong ay tila may sariling buhay. Ang mga anino nito ay parang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumigil kami sa gitna. Ang mga mata ay pilit na sumasaliksik sa bawat sulok. At doon, sa gilid ng bubong, muling lumitaw ang anino. Ang hugis nito ay hindi maipaliwanag. Parang usok na hindi magawang kumawala sa hangin. Ang malamig na simoy ay bumalot sa amin. Ang aming mga katawan ay tila nagyayelo sa takot. Lando, kita mo ba yan? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Oo, Ramon. Pero ano yan? Sagot ni Lando. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Biglang, ang anino ay gumalaw. Parang may sariling isip. Ito ay dumaan sa amin. Ang kanyang presensya ay puno ng puwersa. Kami ay napaatras, nanginginig sa takot. Subalit bago pa kami magpasya kung ano ang gagawin, narinig namin ang isang tunog. Isang tunog na mas malakas pa sa kahit anong narinig namin sa site. Isang hikbi, parang iyak ng bata. Papare, ano yon? Tanong ni Lando. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam, pero ang alam ko, ang anino ay hindi lang basta anino. Mayroong bagay na mas malalim, mas madilim, na bumabalot sa lugar na ito. At ang hikbi na iyon, ang iyak na iyon, ay tila patunay ng presensyang hindi namin maipaliwanag. Ramon, kailangan nating mag-imbestiga. Hindi pwedeng ganito na lang, sabi ni Lando. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Tumango ako, kahit na ang takot ay bumabalot sa akin. Oo, Lando, pero kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung ano ang kinakaharap natin. Sa gitna ng gabi, kami ay nanatili sa bubong. Ang aming mga puso ay puno ng kaba. At habang ang anino ay unti-unting nawawala, ang tunog ng hikbi ay nagpatuloy. Parang nananawagan sa amin. Parang may hinihingi. Sa likod ng lahat ng ito, alam namin na hindi pa tapos ang kwento. Sa likod ng anino, mayroong lihim na naghihintay na matuklasan. At kami, 2 trabahador sa konstruksyon, ay nakatayo sa gitna ng isang kwento na hindi namin inasahan. Ngunit, ang hindi namin alam ay ang katotohanang ang kwento ay may mas malalim pang twist na darating. Isang revelasyon na magbibigay liwanag sa misteryo ng anino sa bubong.